O Mother of Fire, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kasabay pa rin ang ating pagbibigay parangal sa mahal na Birhen ng Lazaret. Parangalan din natin at gunitain ang santo na obispo at pantas ng simbahan na si San Juan Crisostomo. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig sa iyo. Niloob mong magkaroon ng katakitanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Pagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mapupuwag. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling inaatang sa akin. Sa aba ko kung hindi ko ipingaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami.
Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hindi hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya magkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y nagiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat.
Kahapon po sa ating pagninilay ay binigyang diin natin ang utos ng Panginoon sa atin na mahalin natin ang kaaway natin. Sa paraan niya at hindi lamang sa paraan natin. Nang ibig sabihin, yung hindi lang tayo gumawa sa kanila ng maganda, kundi yung makaramdam din tayo para sa kanila ng maganda. Sa kabila ng ginawa nila, sapagkat ang Diyos ay ganyan para sa atin. Despite our sins, minahal at minamahal niya tayo ng pagmamahal na kailanman ay hindi nagbabago. Kaya sana maging ganito rin tayo. At ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay malaking tulong para kahit mahirap ay magawa natin ang utos na ito. Sa ating unang pagbasa ay para bang sinasabi sa atin ni San Pablo sa pamamagitan ng isang paglalarawan na ang buhay Kristiyano hindi talaga meant na maging madali. Mahirap talaga ito kung tototohanin natin ang pagsunod kay Kristo. Kinakailangan natin ng determinasyon, ng disiplina, ng paglimot o pagsugpo sa sarili. At tulad ng ginagawa ng isang atleta sa kompetisyon, kung talagang gusto nating matulad at sumunod sa Panginoon. And loving our enemies in the way of God is one best example of that. Dahil ito'y napakahirap. Kailangan talaga natin ng disiplina dito, ng paglimot sa ating sarili, sa ating mga gusto para magawa natin ito. Pero katulad nga po ng sinabi natin kahapon at ngayon ay sinasabi sa atin ni San Pablo, sigurado ang tagumpay natin dito. Hindi man natin mabago yung kaaway natin o yung umaaway sa atin, tayong mababago. Sabi ni St. Paul, hindi tayo susuntok lang sa hangin. We will not aimlessly live our life. Ay focus, may tiyak na patutunguhan. At yun ay ang maipattern natin, ang buhay natin sa Panginoon natin. Sa ating Ebanghelyo ay pinapayuhan naman tayo ng ating Panginoon na huwag manghuhusga ng ating kapwa. Makatutulong na tingnan din natin ang ating sarili bilang makasalanan. Experience will tell us na marami, kung hindi man lahat sa ating mga kasalanan, ay hindi naman talaga natin sinadya o pinag-isipan. Dala lang ng emosyon, dala lang ng impluensya, dala lang ng sitwasyon, parang gano'n. Kaya nga, we feel sorry about it. Either we say to the person whom we've hurt, I'm sorry, I did not mean it, or we confess it. And I'm sure, ganun din yung mga taong nagkasala sa atin. I'm sure, marami sa mga taong nagkasala sa atin, baka nga lahat hindi man talaga nila pinag-isipan. Hindi sila yung hindi natulog at pinagplanuhan talaga kung paano tayo sasaktan. Marami sa mga kasalanan ginawa sa atin, hindi rin sinadya o pinag-isipan. Yan ang madalas na narinig ko sa kumpisal Yung mga nagkasala na nakukonsensya sapagkat nasagot nila ang nanay o tatay nila. Nadudurog ang puso sapagkat niloko niya yung asawa niya. Nandong ang konsensya dahil sa ginawa niyang pagnanakaw, panloloko, hindi pagbabayad ng utang. Kahit yung mga nangumpisal na nakapatay, hindi talaga nila kagustuhan. Na kung ibabalik lang nila ang panahon, mas pipiliin lang makapag-isip upang hindi na gawin yun. Now, of course, this can never justify the sin they had done. Pero makatutulong ito upang ang ating kapwa ay magawa pa rin nating mahalin, intindihin, patawarin. Sabi nga ng Panginoon, gawin natin sa iba yung ibig nating gawin sa atin. Ngayon, kung gusto natin, bigyan tayo ng benefit of the doubt despite our sins. Naisipin ng kapwa natin na hindi natin ito sinasadya, hindi natin ito pinag-isipan talaga, nasaktan siya. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon ay ganun din ang maging attitude natin sa mga taong nakasakit sa atin. Na magbigay din tayo ng benefit of the doubt na hindi nila sinasadya ito, na hindi nila pinag-isipan ito sapagkat gano'n ang Panginoon para sa atin. Hindi dahil sa siya'y nagkakasala din. No. Kundi dahil alam niya ang kalikasan natin. Nilikha niya tayo na hindi makasalanan at sinagip niya rin tayo sa ating pagiging makasalanan. Kaya siya ang unang naniniwala na meron tayong angking kabutihan, ano man ang ating magawang kasalanan, at hindi benefit of the doubt para sa Kanya, sigurado siya dyan. Kaugnay nito, may tendency rin po kasi tayo na mag-focus lamang sa kasalanan ng kapwa natin at hindi yung kasalanan natin. May tendency tayo na isipin na mas malaking lagi ang kasalanan ng kapwa natin kaysa sa kasalanan natin. Kaya nga kapag nakakarinig tayo ng nakakakonsensyang humilya, niisip mo agad, sana kasama ko yung asawa ko, sana narinig niya ito para tamaan siya. Kapag nakakakita tayo ng mga hugot line sa FB,
na patama sa isang taong mayabang, hipokrito, sa isang taong walang utang na loob, sa isang taong lapastangan sa magulang. Pinopost agad natin with someone in mind. Na parang meron na agad tayong nasa isip na dapat patamaan ang quote na yan. Lagi na lamang iba yung kasalanan nila bago yung kasalanan natin. Kung isipin po natin sa ating gospel reading, ang sinasabi dito ay yung tahilan sa mata natin, yung troso sa mata natin, at yung puwing sa mata ng kapwa natin. Not the other way around. So ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag nating pagbaliktarin. Tayo yung sinasabi niyang may puwing na gatahilan, gatroso. Hindi ang kapwa. Ibig sabihin, mag-focus tayo sa kasalanan natin upang hindi natin magawang kaagad husgahan ang kapwa natin. Yes, maaari ngang mas mababa, mas magaan ang kasalanan natin, pero does it matter? Di ba sabi ni San Pablo sa Romans 3:23, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God, and the wages of sin is death. Pare-parehong kamatayan ang resulta at bunga ng kasalanan. Ano mang kasalanan? Maliit o malaki ma. So sa mata ng Diyos, kung kasalanan ng pag-uusapan, tayo pare-pareho lang. At dapat nating maisip yan upang hindi tayo masyadong mag-focus sa kasalanan ng kapwa natin, na ma-overlook na natin ang kasalanan natin. Sapagkat pag naggaganon, madali na nating mahusgahan ng kahit sino. At sabi nga po ni Mother Teresa, kapag hinusgahan na natin ng tao, nawawalan na tayo ng oras para mahalin ito. So ito po sana ang makita nating mensahe ng mga pagbasa natin sa araw na ito, pang mas maging madali o hindi maging napakahirap para sa atin ang mahalin kahit ang kaaway natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos Alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, kami po ay tulungan mo na makasunod sa banal na kalooban ninyo. Alam mo na kami nahihirapan kahit ito'y aming gustong-gusto. Gustong-gusto naming sumunod at matulad sa iyo. Pero tulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat kung minsan pinangingibabawan kami ng galit namin, ng hinanakit namin, ng pagnanais namin to get even ang makagande. Tulungan mo kaming maisip na ang katarungan ay sa iyo nagmumula talaga, na kung kailangan mang maghigante, ito ay sa paraan mo at hindi sa paraan ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na maipagkatiwala ang lahat sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin.
Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. mayroong Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, yun ang pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Lalo pat kung ikaw ay tutulad talaga sa Kanya, susunod talaga sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong sa San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan, kaya't si Heso Kristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa mga panalangin ka lang iniukol, kaisa ng bayan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaysa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak,
Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na bira ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik, sa patuloy niyong pananalangin. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sak na linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you sa inyo. Thank you.